Magandang gabi ho sa ating lahat. Pakibati naman po yung mga katabi nyo ng isang magandang gabi. Pangalawa, sabihin mo sa iyong katabi, tumaba ka. No? Ayan. Kasi yung po yung bungad nila sa akin, ako'y dumating dito. No? Totoo po yan. Ganyan ho pag tumatanda na, tumataba. No? Pero mga kapatid, ako'y natutuwa ho sapagkat habang pinagmamasdan ko ho kayo ngayon dito, yayamanin talaga ang mga taga Peña Francia, no? Palakpakan natin ang bawat isa, no? Ayan, oo. Paano hindi magiging mayaman? Tingnan nyo, di ba? O, merong balcony, may orchestra, ayan, no? Nasa taas sila. Ate baby, okay ka pa ba dyan, ha? Ingat ka dyan, no? Ayan, no? So, meron na tayong choir loft. And then, kikita nyo, may mga ceiling fan na, no? Tapos, tingnan nyo yung nasa taas nyo, di ba? So, ilalagay na yung mga mukha nyo dyan later on, no? Ayan, no? Naayos. Kasi totoo naman ho talaga yung anay, di ba? Pag dumating yung anay, talagang mahirap ho, no? So, ito po yung mga pisikal na makikita nating pagbabago. Pero ho, may malalim ho yan. May malalim yan na kahulugan para sa isang komunidad na kagaya dito sa Inang Peña, no? Kaya palakpakan ho natin muna ang bawat isa. Congratulations, no? At syempre, para sa ating napakasipag na kura paroko, no? Si Father Herbert. Palakpakan niyo si Father Herbert. Ayan, no? Yung hindi pumalakpak kay Father Herbert, di kayo pakakainin sa linggo, no? Ayan, no? Ay, mas marami doon, no? Gusto talaga nilang kumain o ano pa man, no? Mga kapatid, malapit na ho nating pagdiwang ang ika-38 taong anibersaryo ng canonical coronation ng ating mahal na Birhen, ang mahal na Inang Peña Francia. Maganda hong tanungin ay, bilang isang komunidad, anong komunidad na kaya tayo? 38 years na ho, no? Ano kayang magandang pwedeng ipabaon sa atin ng mahal na ina ngayong magdiriwang tayo ng ika-38 taon? Maganda hong pagnilayan natin ang ating mabuting balita ngayon. Itong mabuting balita ho natin ngayon ay galing kay San Lucas. Pero pag tiningnan nyo ho kay Mateo, chapter 22, halos meron din silang kaparehas, no? Ano bang nangyari? May mga pariseyo. Yung mga pariseyo ho, nakatuon ang tingin, ang mata nila kay Jesus. Di ba minsan ho, may tinatawag tayo, the eye can't lie. Yung mata ho, hindi nagsisinungaling. Kaya tingnan yung mga katabi nyo ngayon. Pag malaki ang mata niyan, mga marites yan, no? Joke lang ho, no? Hindi ho, may nakikita lang ho siguro, no? So itong mga pariseyo na to, all eyes on Jesus. Palaging nakatingin ang mata nila kay Jesus. They are so watchful. They keep on watching Jesus. Para bang wala nang ginawa si Jesus, palagi na lang nilang tinititikan, no? Yun ho kay Mateo 22. Kaya ngayon sa ating ebanghelyo ngayon, iniisip natin, paano ba si Jesus napunta dito sa isang tahanan ng isang pariseyo? Actually, inimbitahan siya. Kasi itong nag-imbita sa kanya, tinitingnan din siya, chine-check, ano kaya makikita naming butas sa Panginoon na ito. Di ba minsan mga kapatid, merong isang tao nang palaging iniisip na lang, makakita ng butas sa kanyang kapwa. Minsan mga kapatid, no, ang isang komunidad, ang sumisira sa isang komunidad, kasi ang palagi nakikita ho, yung kamalian. Palaging tinitingnan yung kamalian. Palaging tinitingnan yung kahinaan ng isang tao. Paano nangyayari iyon? Yan, sa pagiging marites, paninira, o ano pa man, no? Hindi ganoon ho ang komunidad. Ngayong 38 years na kayo, yung para bang palaging fault finder. Minsan ganun nangyayari, di ba? May isang activity, ang isang parokya, maya-maya magsisisihan, maya-maya turo ng turo. Minsan may ganun ho tayo. Ganun yung mga pariseyo, mga kapatid. Turo sila ng turo kay Jesus. Ikaw, anong makikita namin sa'yo? Di ba pag ganoon, hindi na nakikita nila yung biyaya? Kasi nakatingin na lang sila palagi kung ano yung maling gagawin ni Jesus. Minsan ho sa isang komunidad, ganun din ho nangyayari. Palagi na lang may reklamo.
Palagi na lang merong sinusumbat, no? Naalala ko ho, sa bago kong parokya din ngayon, hindi mo naman ho talaga mapiplease lahat ng tao eh. Pag ganyan mas ginagalingan ko pa, mas dina-challenge ko pa yung sarili ko. Kasi sabi ko sarili ko, bakit ba palaging pamumuna ang tinitingnan? Ano ba yung tanggapin natin? Ano bang makita natin yung pagbabago na nangyayari sa isang komunidad? Kasi ang pagbabago, mga kapatid, hindi masama. Ang pagbabago ay isang way na nag-grow ang community. Gusto nyo ba hayaan na 5 years old lang kayo? Ibang pangit naman nun, di ba? Hanggang 5 years old ka na lang ba? Hanggang 10 years old ka na lang ba? Hindi ganoon, no? Kundi habang lumalaki, gumaganda ang community, ito'y sign ng biyaya ng Diyos. Kaya huwag nating hanapin palagi yung mali. Tingnan natin yung kagandahan. I-appreciate natin yung kabutihan ng bawat isa, yung pagtutulungan ng bawat isa, hindi yung ginagawa ng Pariseyo. Mga kapatid, siguro maganda instead na fault finder tayo, maganda siguro yung breast natin, ibit natin. Di ba ho, kanina sa pagsisimula, siya sabi natin, through my fault, my grievous fault, no? Bakit natin ginagawa yon? Kasi meron tayong kababaang loob. Kababaang loob na tayo'y sumunod. Kababaang loob na tayo'y maglingkod. Kaya di ba nakita natin sa Ebanghelyo, nandun yung kababaang loob ng lalaki, pero in Matthew, yung hari. Ano yung kababaang loob ng hari? Siya pa yung nag-imbita sa lahat ng mga tao. Uy, hali kayo, may piging, sumama kayo sa piging. Di ba minsan iniisip natin, tayo bang nauuna o ang Diyos? Ang Diyos palagi nauuna sa pag-iimbita sa atin. At kababaang loob yun ng Diyos. Kaya siguro mga kapatid, instead na puna tayo ng puna, turo tayo ng turo, sana ho ang ating komunidad ay merong kababaang loob. Kababaang loob na makita ang kabutihan ng Diyos. Sabi ho ni Mother Teresa, may nabasa ako, of Calcutta, humility is the mother of all virtues. Ulitin nga natin yon. Humility is the mother of all virtues. Yung kababaang loob, parang nanay yan. Nanganganak yan. Nanganganak ng mga anak. Ano yung inaanak ho ng kababaang loob? Una ho mga kapatid, purity or pureness. Pag may kababaang loob ka, alam mo yung intention mo. Malinaw yung intention mo na ika'y maglilingkod. Malinaw yung intention ng hari. Imbitahan sila sa piging. Napaka-pure. Yun ang kanyang humility. Kung sabihin ay palakpakan man siya, papurihan man siya, hindi niya kailangan yun kasi pure yung kanyang intention. Ganon din ho sa isang community. Sa isang komunidad, hindi natin kailangan ang korona ng tao. Ang hanapin natin, yung koronang ibibigay ng Diyos sa atin. Pero yung korona ho na yun, may tinik. Yung korona ho na yun, masakit. Kami ho mga pari, ganun yung nararamdaman namin, na minsan, tao din ho kami. May ginawa ka na, inayos ka na, sa buong araw, buong linggo, puro pag-aalay ng sarili, and then may maririnig ka pang reklamo. May maririnig ka pang paninira. Di ba ho, masakit ho yun eh. Ginagawa mo na yung tama. Pero po pure ang intention mo, kahit marinig mo yung mga bagay na yun, o sabihin ay, kasama na rin yun. Hindi ka magpapatalo doon, laban pa rin. So sana mga kapatid, sa pagdiriwang nyo na 38 taon, nandun yung kababaang loob. At higit sa lahat, yung pureness, yung purity ng intention. Pangalawa mga kapatid, ang ipinapanganak din ng kababaang loob ay yung pagsunod, obedience. Kaya ka sumusunod sa Diyos kasi alam mo, siya ang tama.
Kaya ka sumusunod sa Diyos kasi siya ang right track. Siya yung maganda at tamang pupuntahan. At kapag may kababaang loob ka, susunod ka at susunod sa Diyos. Ganon din ho sa komunidad. Kailangan ho marunong ding sumunod. Kasi ang pagsunod ay paglilingkod. Kung hindi ka marunong sumunod, hindi ka marunong maglingkod. Kaya dapat ho isipin ho natin yun. Well, yung pagsunod naman ho ay kailangan isaalang-alang natin palagi yung nakikita nating kabutihan. Hindi yung kapalpakan, no? Kaya nakita natin yung hari, di ba, no? Ayaw sumunod sa kanya nung mga inanyayahan. Anong ginawa niya? Nagtawag siya ng mga pulubi, ng mga walang-wala. Bakit? Kasi gusto niya punong-puno yung party, yung piging. Alam niyo mga kapatid, sa isang komunidad ho, hindi naman mapiplease ang lahat. Kung sabihin mga kapatid, no, kayo ho ay mga leaders. Nakikita ko ho yung mga leaders nung time ko, nandito pa rin ho kayo. Salamat ho doon, no? Pero syempre ho, darating ang araw ho talaga na magkakaroon ng bago. Yun minsan ang sakit sa parokya. Paano pagsasamahin yung luma at yung bago? Ang kailangan ho, magtulungan. Ang kailangan ho, mag-train para sa gayon, mas lumaki at bumuo ang komunidad. Ngayon ho din sa aking parokya, ganon din ho ang nararamdaman ko, no? Kasi may conflict minsan yung luma at yung bago. Pero dapat mag-usap. Kailangan makita kung ano yung betterment ng isang komunidad. Ngayon ho ay 38 na years na ho. Napakahaba na ho yan. Pero maganda hong pagnilayan natin, anong komunidad na ba meron tayo? Itong komunidad na ho na to, dapat nakasentro sa kababaang loob ng Diyos. Kasi si Maria ho mga kapatid, nung pinutungan siya ng korona, hindi bilang reyna. Kaya siya pinutungan ng korona dahil sa kanyang kababaang loob. Nahinayaan niya ang Diyos ang gumalaw sa buhay niya. At yan mga kapatid, ang ating mahal na Birhen. No? Of course, bago sa inyo si Father Herbert, no? First parish niya ito bilang isang kura paroko. At ako'y natutuwa ho sa kanyang mga ginagawa at pinapakita ho sa inyo. Hindi dahil ho sa kapatid kong siyang pari, kundi sa kanyang kabutihan. No? Hindi naman ho madali lang ang maging kura paroko. Ako nga ho ngayon ay pinakadulo ng Maynila. No? Kaya papunta pa lang ho dito ay 1.5 hours. No? Kailangan malagpasan ko muna yung mga truck na yan. Pero alam niyo ho, inisip ko, siguro bakit ako inassign doon? Inassign ho ako doon, kaya natuto akong mag-drive. Kung hindi siguro ako na-assign ho doon, hindi ako maglalakas doon mag-drive, no? Ang mga kalaban ko doon, mga truck 8-wheeler, 6-wheeler, kaya no? Yung mga parishioner ko, karamihan mga truck no? Kasi yung mga bahay ho doon, ay naging mga bodega na. Pero marami pa rin ho, medyo malayo-layo lang ho talaga kasi nasa village kami, no? Wow, no? Social naman, Father, village. O yan, no? Ganun ho talaga, no? Village. Kaya lang ho, wala nang mga tao sa village. Mga truck na ho. Pero, ganun pa man ho ay maraming dapat na gawin. At ako'y natutuwa sapagkat sa pagpunta ko doon, para kung bumabalik uli yung aking panunungkulan dito sa Peña Francia. Nagsisimula po uli ako, lalo na yung pastoral ministry. Para bang ibinabalik uli sa akin kung ano yung pagiging pari. Na alam ko, marami pang dapat na gawin. Kasi marami pa dapat na gagawin po talaga. Kaya congratulations so sa inyo. Matagal na akong iniimbita ni Father Herbert. Hindi po ako kaagad-agad maka-say ng yes. Kasi nga ho, nag-iisa din ho ako doon. Mahirap pong kumuha ng pari Kasi nga, di ba, dulo kami.
ang pwede kong kunin, mga taga-Caloocan na. Ayan, no? O kaya taga-Caloocan. Pero syempre, kailangan magpaalam din ho ako kasi ibang diocese na ho iyon. No? Pero sa araw ho na to, ako'y natutuwa dahil naimbitahan ho ako dito. Muli po ako nakabalik sa lugar na kung saan ay minold ako kung ano ho ako ngayon. No? At ako'y nagpapasalamat dahil buhay pa rin ho kayo. Sabihin ho ay naglalakbay pa rin ho tayo. No? Kaya patuloy ho tayong maglingkod. Pero yung paglilingkod ho, may hangganan din. Pwedeng kaya pa ng isip, pero paano naman yung katawan? But it doesn't mean ho, kung hindi ka na naglilingkod bilang leader ng parokya, ay wala ka na. Hindi ho ganoon. Kundi, binibigyan natin ng pagkakataon yung iba para mas mabuo yung ating komunidad. Inyo po ito, bahay niyo ho ito. Kaya sa araw ho na to, patuloy tayong magdasal sa bawat isa. At ako'y nagpapasalamat dahil yung mga palaging nakikita ko ay nandito pa rin kayo. Kasi ito ang inyong tahanan. At nawa, ang ating isang komunidad ay hindi palaging namumunang komunidad. Bagkus isang komunidad na may kababaang loob. At sa kababaang loob, manganganak pa ng mabubuting mga values at virtues sa buhay natin. Happy Fiesta ho sa bawat isa. God bless us all.